Katutuyo pa lang ng pulang selyo sa aming divorce certificate. Opisyal na akong naging isang estranghero sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan. 3 taon ng aking kabataan hindi mabilang na beses na tahimik na pagtitiis para sa huli isang malamig na tingin at ang mga salitang wala ka ng kinalaman sa amin ang aking natanggap. Lumabas ako ng Quezon City Hall of Justice na nanginginig ang mga kamay pero may kakaibang kapayapaan sa aking puso. Akala nila aalis akong walang-wala na iiyak at magmamakaawa. Pero sa sandaling nagsara ang pinto kinuha ko ang aking cellphone at dinayal ang isang pamilyar na numero. Si Dad. Sa kabilang linya ang presidente ng pinakamalaking korporasyon sa buong Metro Manila. Ang sumunod na nangyari ay nag-iwan sa buong pamilya ng dati kong asawa na tulala at hindi makakilos. Kung minsan ka nang minaliit, kung minsan ka nang itinapon mula sa buhay ng isang tao na parang basurang walang silbi, manatili ka hanggang sa dulo ng kuwentong ito. Kalalapat pa lang ng selyo ng korte sa papel ng aming diborsyo. Ang pulang tinta ay tila mainit pa. Ngunit bigla itong hinablot ni Isabelita ang biyenan ko at humarap sa mga kamag-anak ng kanyang anak sa loob ng Public Assistance Office. Iwinagayway niya ito na parang tropeo sa isang digmaan. Nakikita niyo. Sa wakas napalayas ko na rin siya sa bahay ko. Nakatayo ako sa tabi ng malaking bintana sa pasilyo nakatingin sa puno ng nara sa patio ng Hall of Justice. Ang mga dahon nito sa panahong ito ay hindi na matingkad na berde kundi kulay tanso na lalagas at lanta tulad ng mga araw ko sa bahay na iyon. Sa bulsa ng aking coat walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone ko. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman kung sino ito. Ang HR department ng kumpanya. Tahimik ko itong kinuha. Lumitaw ang mensahe sa screen. Andrea, may 3 na namang kamag-anak ni Miguel na dumating kaninang umaga para mag-apply ng trabaho. Sabi nila inayos mo raw. Anong gagawin namin? Pinatay ko ang screen nang hindi sumasagot ng hindi nagpapaliwanag. Sa puntong ito, hindi ko na kailangang magpaliwanag kahit kanino. Sa likuran ko patuloy sa pagdadaldalan si Isabelita na tinatawag nilang Tita Bel kasama ang dati kong hipag na si Maricel. Ang boses niya'y puno ng tuwa para bang nanalo sa isang malaking pustahan sa Mahjong. Mula ngayon atin na ang kumpanya, si Miguel na ang nagpapatakbo ng lahat. Matanda na ang tatay niya at wala nang alam. Nag-cruise ng braso si Maricel na may mapanuyang ngiti. Wala na si ate. Kung anong sabihin ni Kuya Miguel yun na ang batas. Atin na rin ang mga tao sa HR. Mamayang hapon dadalhin ko na ang pinsan ko, maraming bakanteng pwesto. Lumingon ako upang tingnan ang grupo ng mga taong nagkukumpulan sa pasilyo. Mga tito, tita, pinsan, pamangkin. Walang kulang. Hindi sila naroon para saksihan ng pagtatapos ng isang kasal kundi para ipagdiwang ang isang tagumpay. At ako, ang kapipirma lang ng diborsyo, ay tila isang ipinatapon sa gitna ng plaza. Ang pagtawa ko ay gumulat kay Tita Bel na biglang lumingon na may galit sa mukha. Anong tinatawa-tawa mo diyan? Pagkatapos mo umalis ka, na huwag kang magkalat ng malas dito. Alis, pag-uulit niya. Tumango ako, ang boses ko'y nakakagulat na kalmado. Sandali lang po. May tatawagan lang ako tapos aalis na ako. Hindi pa naman huli ang lahat. Pinandilatan ako ng mata ni Maricel. Isang lalaki sa grupo, si Antonio, ang tiyuhin ni Miguel sa ina, ay humakbang. Tinitigan niya ako maingat na para bang may binabalak akong masama. Anong gagawin mo? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang aking contacts. Huminto ang daliri ko sa isang pangalan na sa loob ng 3 taon ay itinago ko sa puso ko na parang isang sugat, Dad Don Alejandro. Pinindot ko ang call at inactivate ang speakerphone. Sa ikalawang ring, isang malalim at tiyak na boses ng lalaki ang sumagot, napakapamilyar na sa pandinig ko pa lang ay napuno na ng luha ang aking mga mata. Tapos na ba, anak? Tumingin ako diretso kay Tita Bel at sinabi, bawat salita'y malinaw para marinig ng buong pasilyo, opo Dad. Tapos na po. Divorced na ako. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na nagpakirot sa puso ko dahil alam kong maraming taon ding nagtiis ang tatay ko. Nagtiis para igalang ang desisyon ng kanyang anak, nagtiis para matutunan ko sa sarili ko ang leksyon ng buhay. Huminga ako ng malalim. Dad, yung listahan ng 26 na katao na ipinasok ng pamilya ni Miguel sa kumpanya na email ko na sayo. Please pakiasikaso mo na. Sa kabilang linya kalmado pa rin ang boses ng aking ama, ngunit kapansin-pansin ang lamig. Sige. Iuutos ko sa HR na issue agad ang kanilang termination letters. Bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy siya na parabang matagal na niyang pinipigilan ang mga salitang ito. At di ba sinasabi pa rin ni Isabelita na sa anak niya ang kumpanya? Tiningnan ko si Tita Bel. Nanigas siya sa kinatatayuan ng lalaki, ang mga mata hindi pa rin naiintindihan kung tungkol saan ang tawag na iyon. Opo, ipinagmamayabang niya nga po rito ngayon. Ang boses ni Dad ay parang isang pinal na hatol. Kung ganoon, sabihin mo sa legal department na ihanda ang mga dokumento para sa isang emergency board meeting.
I-announce ko ang bagong management structure. At para maging malinaw kung sino ang may-ari at sino lang ang empleyado. Nagtapos ang tawag sa isang maikling tunog. Ang pasilyo ng korte ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Napakatahimik na narinig ko ang paglunok ng isang tao. Namutla si Tita Belle. Nanginginig ang kanyang mga labi, gustong magtanong ng isang bagay na hindi niya masabi. Tinawag mo siyang. Dad nang hina ang mga tuhod ni Tito Antonio. At napasandal siya sa pader. Hawak niya ang cellphone na nanginginig ang mga daliri na parabang nakakita siya ng multo sa katanghalian. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang folder na inihanda ko na. Hindi ko ito inihagis. Dahan-dahan ko itong inilapag sa bangkong kahoy, tulad ng isang taong naglalapag ng katotohanan sa mesa. Ito ang capital structure ng kumpanya. Ang majority shareholder ay ang tatay ko, si Don Alejandro. Si Miguel ay mayroon lamang 5% at yang 5% na, yan ay regalo ng tatay ko bilang respeto sa akin para bigyan si Miguel ng kaunting dignidad sa kanyang posisyon. Umiling-iling si Tita Belle. Ang boses niya'y basag pinaghalong galit at takot. Hindi maari. Itinayo ni Miguel ang kumpanya. Nag-invest ang pamilya namin ng pera. Paanong magiging sa tatay mo yan? Tinitigan ko siya, hindi sumisigaw, hindi nanunumbat, sinasabi lamang ang katotohanang sa loob ng 3 taon ay ayaw niyang malaman. 3 taon na ang nakalipas noong pinakasalan ko si Miguel, sinabi ng pamilya niyo na nagpakasal ako sa isang napakagaling na lalaki, may sariling kumpanya at mabubuhay akong parang reyna. Naniwala ako, kakagraduate ko lang noon. Inosente ako at gusto ko rin ng isang tahanan para mapanatag ang tatay ko. Huminto ako sandali. Mabagal ang boses ko pero habang bumabagal lalong kumikirot. Pero pagkatapos ng kasal natuklasan ko na ang tahanang iyon ay isang lugar kung saan turing niyo sa akin ay katulong. Kinukumpiska ang sweldo ko, ginagamit ang pera ko sa lahat, niyuyurakan ang dangal ko, at ang kumpanya ay itinuturing yung bodega ng pamilya kung saan kukuha ng mga sahod. Sumugod si Maricel, kinuha ang mga papel, nagbasa ng ilang linya at ang kanyang mukha ay naging puti na parang papel. Ang kanyang mga matay mabilis na gumagalaw, naghahanap ng isang pangungusap na kakapitan. Totoo. Totoo ba ang sinasabi mo? Itinuro ko ang mensaheng katatanggap ko lang. Kahit na nakapatay ang screen. 3 pa ang dumating kaninang umaga para humingi ng trabaho. Gamit ang parehong dahilan inayos na ng manugang. Pero ang manugang na ito wala nang aayusin pa. Ngayong araw divorce na ako. Bigla sumugod si Tita Belle sa akin, sinusubukang agawin ang aking bag. Ang boses niya'y isang sigaw ng takot at pait. Wala kang utang na loob. Gusto mong sirain ang buong pamilya ko. Hindi inaasahan si Miguel, ang lalaking kalilipat lang sa status na ex-husband, ay lumabas mula sa karamihan at pinigilan ang kanyang ina. Matama na. Huwag mo nang ituloy. Tiningnan ko si Miguel at noon ko lang napansin ang itsura niya. Maputla ang mukha, malalim ang mga mata, tuyo ang mga labi. Hindi ito ekspresyon ng pagsisisi sa aming pagsasama kundi purong takot sa pagbagsak ng kurtina. Tinanong ko siya ng diretsyo. Miguel, sabi mo sa'yo ang kumpanya na ikaw lang ang nagtayo nito, na napakatalino mo kaya may nag-invest sa'yo. Paninindigan mo pa rin ba? Yan, ngayon yumuko si Miguel. Ilang sandali bago siya sumagot, basag ang boses. Andrea, hindi ko gustong itago sa'yo. Si Mama ang nagsabi sa akin na gawin yon. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon, para bang isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang mga kamag-anak. Nagtinginan sila sa isa't isa at ang ilang mga tita at pinsan ay nagsimulang umatras. May bumulong, aalis na ako. Ang iba'y nagsimulang bumaba ng hagdan na para bang bawat segundong mananatili sila roon ay maaaring madamay sila. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang kamera. Sandali lang. Gusto niyong lahat umalis na parang walang nangyari. Pero sa loob ng 3 taon, 26 na tao ang sumweldo. Ang ilan-ilang araw lang pumasok. Ang iba ni hindi tumapak sa opisina. Hindi yan pwedeng palampasin. Sa narinig ng hina ang mga tuhod ni Tita Belle at napaupo siya. Pero sinubukan pa rin niyang sumagot, basag ang boses. Pamilya tayo. Nagtutulungan lang tayo. Nang hanggun an kan beng daskan. Nang boses kan beng daskan. Anong masama doon? Tiningnan ko siya na may habag na mas matindi pa sa galit. Pamilya. Yun kapag nilagnat ako at tinanong niyo kung uminom na ba ako ng gamot. Pamilya yun kapag gabi na akong umuwi galing trabaho at may itinabi kayong isang platong mainit na sinigang. Pamilya yun kapag sa sarili kong sweldo makakabili ako ng simpleng facial wash nang hindi kailangang magpaalam. Pinigilan ko ang isang malalim na buntong hininga. Pero sa loob ng 3 taon na muhay, akong parang alipin. Naaalala nyo lang na pamilya tayo kapag may kailangan kayo. Noong ako ang nangailangan kailanman, hindi ako naging pamilya.
Sakto sa sandaling iyon tumunog muli ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito hindi ko ito pinatay. Sinagot ko at inilagay sa speakerphone. Ang boses ni Carmela, ang hepe ng HR, ay nagmamadali. Andrea, na ipadala na ang termination letters ng 26 na tao. Nandito sila sa opisina ng gugulo. Tatawag na kami ng pulis. Tumingin ako diretso kay Tita Bel at nagsabi ng isang pangungusap na kasintalim ng kutsilyo. Sino mang gumawa ng gulo, ipatupad ang batas. At yung mga sahod nila sa nakalipas na 3 taon singilin ng buo. Naiintindihan, sagot sa kabilang linya at ibinaba ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Tita Bel. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Hindi na siya makasigaw na uutal na lamang. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan sa pamilya ko. Kinuha ko ang aking bag at umatras. Matatag pa rin ang boses ko, pero sa loob-loob ko para bang isang bagyo ang dumaan. Wala po akong ginagawa sa pamilya nyo. Ibinabalik ko lang ang hustisya sa kumpanya ng tatay ko at ang kalayaan sa sarili kong buhay. Sumugod si Miguel at hinawakan ang aking pulso, puno ng takot ang boses. Andrea, wag. Wag tayong mag-divorce. Divorce quite in quite point. Aayusin ko to. Kakausapin ko ang dad mo, magmamakaawa ako sa kanya. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay, walang bigla ang kilos, at sinabi ang isang pangungusap na naramdaman kong sinasabi ko rin sa aking sarili. May selyo na ang papel. May mga bagay na kapag huli na habang buhay. Tumalikod ako at naglakad palayo, hindi na lumingon. Narinig ko si Tita Bel na nagsimulang humagulgol, tinatawag ang kanyang anak, ang kanyang mga kamag-anak, ang langit at lupa. Pero hindi ko na marinig ng malinaw. Dahil sa sandaling iyon naintindihan ko ang isang simpleng bagay. Maaaring nanakaw nila ang 3 taon ng aking kabataan, pero hindi nila kayang nakawin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Lumabas ako ng Hall of Justice sa ilalim ng mahinang sikat ng araw sa pagtatapos ng umaga. Hindi ito matinding sikat, ngunit sapat na para masilaw ako. Sa aking likuran umaalingaw pa rin ang gulo, ang iyak ni Tita Bel, ang bulungan ng mga kamag-anak, ang boses ni Miguel na tumatawag sa akin. Lahat ay naghahalo sa isang magulong ingay. Ngunit sa kakaibang paraan, habang lumalayo ako, lalong humihina ang naririnig ko, na para bang may nagsasara ng pinto sa isang kabanata ng aking buhay sa aking likuran. Huminto ako sa mga hagdan at huminga ng malalim. Sa loob ng 3 taon nasanay akong pigilan ang aking paghinga, pigilan para mamuhay ng payapa, para hindi makasakit ng damdamin ng iba, para mapanatili ang isang pagsasamang minsan kong inakalang kanlungan ko. Ngayong tapos na ang lahat, ang simpleng paghinga ng normal ay parang bago sa akin. Nag-vibrate ang telepono sa aking kamay. Ang aking ama. Nakalabas ka na. Ang boses ni Don Alejandro ay mabagal at malalim, ngunit nahimigan ko ang pag-aalalang maingat na nakatago sa bawat salita. Opo, Dad. Nasa labas na po ako ng Hall of Justice. Huwag kang aalis diyan. Susunduin kita. Sasabihin ko sanang hindi na kailangan, na kaya kong umuwi mag-isa, pero may bumara sa aking lalamunan. 3 taon akong nasanay na ayusin ang lahat ng mag-isa, hanggang sa nakalimutan ko na ang pakiramdam na may masasandalan. Nanahimik ako ng 1 segundo at pagkatapos ay mahinang sumagot, "Sige po." Wala pang 15 minuto huminto sa harap ko ang family car ni Dad. Binuksan niya ang pinto at sinuri ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay hindi mausisa o mapanghusga. Mayroon lamang itong banayad na awa, na para bang natatakot siyang isang marahas na paghipo ay makabasag sa akin. Sakay na, anak. Umupo ako sa passenger seat. Ikinabit ko ang seatbelt. Umandar ang sasakyan. Ang tanawin sa labas ay dumudulas pa atras, habang ako'y parang lumulutang pasulong patungo sa isang kabanata ng aking buhay na hindi ko pa mailarawan. Pasensya na, sabi ng aking ama pagkatapos ng mahabang katahimikan. Noong araw na iyon tumutol ako, pero hinayaan kitang magdesisyon para sa sarili mo. Inisip kong nasa tamang edad ka na hindi ako dapat makialam. Umiling ako. Hindi niyo po kasalanan, Dad. Ako ang nag-isip na kakayanin ko. Inisip kong kung magtitiis lang ako, magiging payapa ang pamilya. Bumuntong hininga ang aking ama. Isang mabigat na buntong hininga ng isang taong nakalakbay na sa halos kalahati ng kanyang buhay. Ang isang pamilyang nakatayo sa sakripisyo ng iisang tao ay tiyak na babagsak. Mabuti at naiintindihan mo na yan. Lumiko ang sasakyan sa pamilyar na kalye patungo sa bahay ng aking ama, ang bahay kung saan ako lumaki, kung saan nanirahan ang aking ina, kung saan nasaksihan ko ang aking pagbabago mula sa isang iyaking bata patungo sa isang babaeng laging sumusubok ngumiti. Umalis ako rito noong ikinasal ako kay Miguel, umaasa sa isang bagong tahanan. 3 taon pagkatapos bumalik akong walang-wala, ngunit mas magaan ang puso. Pagpasok sa pinto, ang amoy ng mainit na sinigang ay lumulutang mula sa kusina. Naghanda ang aking ama ng tanghalian.
Natigilan ako, sandali may isa na namang bumara sa aking lalamunan. 3 taon akong bihirang kumain ng hindi nag-aalala sa mood ng iba. Maghugas ka ng kamay anak at kumain ka habang mainit pa, sabi ng aking ama. Ang boses niya ay tulad ng dati, ngunit ang kamay na marahang ipinatong niya sa aking balikat ay nanginginig. Habang kumakain, wala na siyang ibang itinanong tungkol sa diborsyo ni hindi niya binanggit si Miguel o si Tita Bel. Nagsasandok lang siya ng pagkain para sa akin. Pinapaalalahanan akong kumain ng dahan-dahan. Tinatanong kung pagod ako. Ang katahimikang iyon mismo ang halos nagpaiyak sa akin dahil alam kong binibigyan ako ng tatay ko ng oras. Pagkatapos kumain, umakyat ako sa dati kong kwarto. Lahat ay tulad pa rin ng dati. Ang kamang kahoy, ang desk sa tabi ng bintana, ang estante na may ilang mga librong hindi ko natapos sa kolehiyo. Umupo ako sa kama, isinantabi ang aking bag at biglang naramdaman ang pagod. Hindi ito pisikal na pagod kundi ang ginhawa ng pagbitaw sa 3 taong naipong tensyon. Humiga ako, nakatingin sa kisame, at dahan-dahang bumalik ang mga alaala. Ang unang araw ko bilang manugang, hinawakan ni Tita Bel ang aking kamay na may mabait na ngiti. Ngayong nasa bahay ka na ito, para na rin kitang anak. Naniwala ako sa kanya. Naniwala ako hanggang sa puntong ibinigay ko ang aking credit card, ang aking oras at ang aking pagpapahalaga sa sarili. Akala ko ang pagiging mabuting manugang ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo, pero nakalimutan kong ang sakripisyo ay hindi nangangahulugang pagmamaliit. Ang tunog ng telepono ang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Si Miguel. Tinitigan ko ang screen ng matagal at sa wakas ay sinagot. Andrea. Ang boses niya ay paos na parang umiyak. Nakauwi ka na sa bahay ng dad mo? Oo, sorry. Sumobra na si mama. Hindi kita naprotektahan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang paghinging iyon ng tawad. Kung sinabi niya iyon 1 taon na ang nakalipas, baka lumambot pa ako. Pero ngayon ito'y isa na lamang huling salita. Miguel, sabi ko ng dahan-dahan, saan ka humihingi ng tawad? Sa pagpayag na maliitin ako ng nanay mo o sa pag-alam na hindi sa'yo ang kumpanya? Pero hinayaan mo pa ring lukuhin nila ako. Katahimikan sa kabilang linya. Kailan mo pa nalaman, tanong ko? Matagal na, sagot niya, papalakas ang boses. Pero akala ko hanggat payapa tayong lahat okay na. Tumawa ako, ngunit walang saya. Payapa sa kapinsalaan ng pagpasan ko sa lahat, di ba? Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Pero umabot na sa malayo, sagot ko. Napakalayo na wala na akong daan pabalik. Nabasag ang kanyang boses. Mahal pa rin kita. Minulat ko ang aking mga mata, tinitingnan ang sikat ng araw na tumatagos sa mga kurtina. Siguro. Pero ang pag-ibig na hindi marunong magprotekta ay hindi sapat para maging mag-asawa. Ibinaba ko ang tawag. Sa pagkakataong ito, hindi ko blinak ang kanyang numero o nakaramdam ng sama ng loob. Malinaw ko lang na nakita na ang aming landas ay tapos na. Kinagabihan, umakyat ang aking ama sa aking kwarto. Inabutan niya ako ng isang manipis na folder. Pinadala ng legal department. Yung listahan ng 26 na tao, tapos na ang proseso ng kanilang dismissal. Ang mga irregularidad ay haharapin ayon sa batas. Tumango ako. Gawin niyo po kung ano ang nasa patakaran, dad. Ayoko na ng gulo. Tinitigan ako ng aking ama. Hindi ka ba nakakaramdam na ang lupit mo? Nag-isip ako sandali, at pagkatapos ay umiling. Hindi po. Ayoko lang magpatuloy na maging taong madaling tapakan. Kung bibigay na naman ako, iisipin nilang takot ako. Bahagyang tumango ang aking ama na parabang naiintindihan niya. Nang gabing iyon, nakahiga sa dati kong kama, nakikinig sa bulong ng hangin sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nababalisa para sa kinabukasan. Hindi ko na kailangang isipin kung ano ang lulutuin para sa pamilya ng dati kong asawa o mag-alala na may gumagamit ng pangalan ko para sa maling bagay. Isang simpleng bagay lang ang iniisip ko: simula bukas mabubuhay ako para sa sarili ko. At doon ko napagtanto na ang diborsyo ay hindi isang tuldok. Para sa akin, ito lamang ang tuldok na nagtapos sa isang mahaba at nakakapagod na pangungusap. Para simulan ang isang bago, mas maikli ngunit mas totoo. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ko, walang panaginip. Siguro, dahil sa unang pagkakataon sa 3 taon, hindi ko na kailangang maging alerto kung may bubukas na pinto o magulat kung may gigising sa akin sa hating gabi para sa isang utos o mag-alala kung magkano na lang ang natitira sa aking bank account. Pagmulat ko ng mga mata, sikat na ang araw sa kwarto, tumatama sa sahig na kahoy, napakainit at payapa na natigilan ako ng matagal para lang maramdaman na totoong nasa bahay na ako. Bumangon ako at tumingin sa salamin. Mas payat ang aking mukha, ngunit hindi na malabo ang aking tingin. Napagtanto kong sa loob ng 3 taon kong pag-aasawa, bihirang-bihira akong tumingin ng maigi sa sarili ko. Mas sanay akong basahin ang ekspresyon ng iba kaysa obserbahan ang sa akin. Ngayon, sa unang pagkakataon, malinaw kong nakita ang lahat ng aking nalampasan.
Sa baba sa kusina nagbabasa ng dyaryo si Dad Alejandro. Nang marinig ako itinaas niya ang kanyang tingin at ngumiti. Gising ka na pala. Nakatulog ka ba ng maayos? Opo, sobrang ayos sagot ko. Dalawang salita lang pero taos puso. Itinupi ng aking ama ang dyaryo. Magpahinga ka muna sa kumpanya ngayon. Ako na ang bahala. Umiling ako. Gusto kong dumaan sandali sa opisina. Hindi para magtrabaho para lang makita ang mga bagay ng malinaw. Tiningnan ko ang mga pamilyar na kalye na may kakaibang kapanatagan. 3 taon na ang nakalipas nasa sasakyang ito rin ako pero noon ako'y isang anak na malapit ng ikasal puno ng pag-asa at kaba. Ngayon ako'y isang babaeng kalalabas lang sa isang kasal na walang takot. Pagdating sa kumpanya ibang-iba ang atmosphere kumpara kahapon. Mas tahimik ang pasilyo. Wala nang mga nagkukumpulang kamag-anak ni Miguel, wala nang naririnig na mga diskusyon. Ang mga empleyado nang makita kami ng aking ama ay tumayo para bumati. Ang kanilang mga tingin ay pinaghalong kuryosidad at respeto pero wala nang gulo. Lumabas si Carmela ang hepe ng HR, bumati sa aking ama at pagkatapos ay bumaling sa akin. Andrea, naasikaso na ang lahat. Tumawag ang ilang kamag-anak ng dati mong asawa kaninang umaga pero ang legal department na ang humawak. Tumango ako. Salamat Carmela. Gawin ang lahat ayon sa proseso. Tiningnan niya ako sandali at sinabi ng mahina, 4 na taon na ako rito. Alam kong marami kang tiniis. Ngayong nakikita kitang ganito katatag, masaya ako para sa'yo. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi napilit. Sinamahan ko ang aking ama sa pinakamataas na palapag kung saan naroon ang kanyang opisina. Maluwag ang silid ngunit hindi malamig. Sa kanyang mesa ang karaniwang tumpok ng mga dokumento, lahat ay maayos tulad ng kanyang karakter. Umupo siya at tiningnan ako ng seryoso. Plano mo bang bumalik sa trabaho? Nanahimik ako sandali. Ito'y isang tanong na tinanong ko sa sarili ko mula pa kagabi. Hindi ko pa po alam. Gusto kong bigyan ang sarili ko ng oras. Dati dito ako nagtatrabaho pero laging tinatago kung sino ako. Ayoko nang magpatuloy ng ganoon. Tumango ang aking ama. Naiintindihan ko. Anak kita, pero ikaw din ang sarili mo. Kapag handa ka na, lagi kitang susuportahan. Umalis ako sa kumpanya ng mas maaga sa inaasahan. Pauwi, tumunog muli ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako sandali pero sinagot ko. Andrea. Ang boses ni Tita Bel ay paos at pagod, ibang-iba sa maasim niyang tono kahapon. Tumatawag ako para kausapin ka. Huminto ako sa gilid ng kalsada. Nakikinig po ako. Nanahimik siya ng ilang segundo at pagkatapos ay bumuntong hininga. Alam kong nagkamali ako kahapon pero alam mo na matanda na ako. Hindi na malinaw ang pag-iisip. Yung 26 na tao, lahat yun kamag-anak. Kung mawawalan sila ng trabaho, anong mangyayari sa kanila? Pinutol ko siya pero hindi nagtaas ng boses. Sa loob ng 3 taon, pamilya niyo rin po ako. Naisip niyo po ba kung ano ang nawala sa akin? Katahimikan sa kabilang linya. Nagpatuloy ako. Wala po akong ginagawang ilegal o naghihiganti. Binabawi ko lang kung ano ang hindi sa inyo at sa pamilya niyo. Hinihiling ko lang na isaalang-alang mo ang dati nating ugnayan, sabi niya, nanginginig ang boses. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang dati nating ugnayan na ubos na po. Wala na akong natitirang pwedeng isaalang-alang. Ibinaba ko ang tawag. Sa pagkakataong ito, alam kong ang tawag na iyon ang pinal na tuldok. Kinagabihan pumunta si Miguel sa bahay ng aking ama. Nasa sala ako nang tumunog ang doorbell. Binuksan ng aking ama at nakita si Miguel na gusgusin, namumula ang mga mata. Sir, pwede ko po bang makausap si Andrea? Sandali, pakiusap niya. Tiningnan ako ng aking ama. Bahagya akong tumango. Lumabas siya para iwan kaming dalawa. Nakatayo si Miguel sa harap ko, kasing asiwa ng isang batang nakagawa ng malaking pagkakamali. Alam kong wala na akong karapatan pero gusto ko lang sabihin ang isang huling bagay. Umupo ako at sinenyasan siyang magsalita. Sa loob ng 3 taon, masyado akong umasa sa'yo. Akala ko malakas ka na kaya mo ang lahat. Hindi ko na malayan na ako mismo ang nagpapalayo sa'yo. Tiningnan ko siya, wala nang galit, pero wala ring awa. Ngayon mo lang napagtanto na huli na ang lahat. Alam ko, tumango si Miguel. Sana lang maging maayos ka kahit hindi na tayo mag-asawa. Tumango ako bilang sagot. Ikaw din. Tumayo si Miguel, yumuko ng malalim at tumalikod para umalis. Nang magsara ang pinto, alam kong ang relasyong ito ay sa wakas natagpuan na ang pagsasara sa dulo. Nang gabing iyon, nakaupo mag-isa sa aking kwarto, binuksan ko ang isang lumang kuwaderno. Sa unang pahina, ilang linyang isinulat ko noong nasa kolehiyo ako. Sa hinaharap, gusto kong maging isang babaeng kayang tumayo sa sarili niyang mga paa nang hindi kailangang sandalan ng iba. Binasa ko ulit ito at natawa. Matagal ko nang nakalimutan ang pangarap na iyon.
Kumuha ako ng ballpen at nagdagdag ng bagong linya. Ngayon nagsisimula akong muli. Sa labas marahan ang ihip ng hangin. Alam kong hindi magiging madali ang daan sa hinaharap, pero kahit papaano ito'y isang daan na ako mismo ang pumili. Nang hindi yumuyuko, nang hindi nagtitiis, nang walang kondisyon. At iyon palang sapat na para magpatuloy. Ang mga sumunod na araw ay dumaan ng mabagal at payapa kaya't inabot ako ng ilang panahon para masanay. Wala na ang walang tigil na tawag mula sa dati kong pamilya, ang mga pakiusap sa hating gabi para ayusin ang problema ng iba, ang mga mapanuring tingin tuwing papasok ako sa kusina o lalabas ng bahay. Ang katahimikang iyon ay nag-iwan sa akin ng pakiramdam ng kawalan sa simula, ngunit unti-unti kong napagtanto na ito ang kapayapaang nawala sa akin sa loob ng 3 taon. Sa umaga maaga akong gumigising para ipaghanda ng almusal ang aking ama. Uupo si Dad Alejandro sa mesa umiinom ng kanyang kape habang pinagmamasdan ako sa kusina. Kapansin-pansin ang paglambot ng kanyang tingin. Minsan sinabi niya ng mahina, "Matagal na kitang hindi nakikitang magluto ng hindi nagmamadali." Ang mga salita niya ay nagpatigil sa akin. Totoo, dati lagi akong nagluluto na nakatingin sa orasan at sa mga mukha, natatakot na ang isang pagkaantala ay makainis kay Tita Bel o ang kakulangan ng isang ulam ay magdulot ng mga parinig. Ngayon nagluluto akong hindi tumitingin sa orasan. Hindi nagbabasa ng mood ng sinuman. Naintindihan kong ang pagluluto ay maaari ring maging isang gawain ng kapanatagan. Pagkatapos ng almusal, aalis ang aking ama papuntang kumpanya at ako'y maiiwan para ayusin ang dati kong kwarto. Binuksan ko ang bawat drawer, bawat maliit na kahon at muling natagpuan ang mga bagay na akala ko'y nakalimutan na. Isang lana na sweater na binili ng aking ina para sa akin noong 18 ako. Isang litrato ng buong pamilya bago siya pumanaw. Umupo ako sa sahig, hawak ang litrato ng matagal. Sa litrato bata pa ako at ang aking ina ay nakangiti ng may pagmamahal. Ang aking ama sa likod ay nakapatong ang mga kamay sa aming mga balikat. May bumara sa aking lalamunan. Kung buhay pa si mama, baka hindi niya ako hinayaang magdusa ng ganito. Pero posible rin na dahil wala na siya kaya ako kumapit ng mahigpit sa paghahanap ng ibang tahanan. Nang tanghaling iyon dumalaw si Bea, ang aking best friend mula sa kolehiyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at bumuntong hininga ng may ginhawa. Sa wakas nakalaya ka na rin. Ngumiti ako at binigyan siya ng isang basong tubig. Umupo kami sa harap ng isa't isa, hindi na kailangan ng maraming salita. Sa isang tingin nagkakaintindihan kami. Maraming beses akong pinayuhan ni Bea, pero lagi akong sumasagot ng isang iwas na ngiti, sinasabing lahat ng pamilya ay may mga problema. Ngayon sa pag-alala, hindi ko sinisisi ang sarili ko. Awalang ang nararamdaman ko para sa taong iyon ako. At ngayon, anong plano mo, tanong ni Bea. Hindi ko pa alam, sagot ko ng tapat. Gusto kong magpahinga muna tapos tingnan natin. Tumango si Bea. Oo, dapat kang magpahinga. Malakas ka pero masyado mo nang pinipilit ang lakas na yan. Tumagos sa akin ang pangungusap na iyon. Napagtanto kong lagi kong ipinagmamalaki ang aking kakayahang magtiis pero nakalimutan kong tanungin ang sarili ko kung pagod na ba ako. Kinagabihan mas maagang umuwi ang aking ama. Umupo siya sa sofa at tinawag ako para umupo sa tabi niya. Katatapos lang ng isang meeting. Tinanong ka ng ilang miyembro ng board of directors. Medyo nagulat ako. Ako, oo, tumango ang aking ama. Sabi nila kilala mo raw ng mabuti ang kumpanya at may kakayahan ka. Tinanong nila kung kailan ka babalik. Nanahimik ako. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil takot ako. Takot na bumalik at pasanin na naman ang napakaraming bagay sa aking mga balikat. Tiningnan ako ng aking ama na para bang nababasa niya ang aking isip. Hindi kita pinipilit, sabi niya ng dahan-dahan. Gusto ko lang malaman mo na may lugar ka. Hindi dahil anak kita kundi dahil karapat-dapat ka. Yumuko ako, nakakaramdam ng init sa aking puso. Alam ko po, Dad, pero gusto kong pagdesisyonan ito para sa sarili ko. Ngumiti ang aking ama. Mabuti yan. Nang gabing iyon nakatanggap ako ng isang mensahe mula. Ang nilalaman ay ilang linya lamang. Andrea, sorry. Marami akong nasabing hindi maganda noon. Ngayon magulo ang pamilya namin at naiintindihan ko na ang pinagdaanan mo. Binasa ko ito at hindi agad sumagot. Hindi dahil may sama ako ng loob kundi dahil ayoko nang bumalik sa mga lumang relasyong iyon. Naintindihan kong ang kanyang paghingi ng tawad ay nagmula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi dahil sa tunay na paggising. Isinantabi ko ang telepono na parang isinasara ang isa na namang kabanata. Ilang araw pagkatapos sinamahan ko ang aking ama na bisitahin ang puntod ng aking ina. Maulap ang langit at marahan ang ihip ng hangin. Lumuhod ako at naglagay ng isang pumpon ng puting chrysanthemums sa harap ng lapida. Masabi ko ng mahina. Isang salita lang pero walang tigil ang pagpatak ng aking mga luha.
Ikinuwento ko ang lahat tulad ng isang anak na pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa wakas ay natagpuan na ang daan pauwi. Ang aking ama nakatayo sa likod ko ay walang sinabi, ipinatong lang ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang paghipo na iyon ay nagparamdam sa akin na hindi na ako nag-iisa. Pabalik tinanong ako ng aking ama, may pinagsisisihan ka ba? Umiling ako. Nanghihinayang lang ako na hindi ako naging matapang ng mas maaga. Tumango ang aking ama. Ang tapang ay kailangan din ng tamang panahon. Ang mga sumunod na araw sinimulan kong ayusin muli ang aking buhay. Maaga akong gumigising para mag-ehersisyo, magbasa, matutong magluto ng mga bagong putahe. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagparamdam sa akin na buhay ako. Hindi ko na masyadong iniisip si Miguel o si Tita Belle. Minsan may lumilitaw na imahe ng nakaraan pero hindi na ito masakit tulad ng dati. Para na itong peklat, isang paalala na nasugatan ako pero naghilom na. Isang hapon nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng siyudad na pagtanto kong sa loob ng 3 taon ay namuhay ako ayon sa inaasahan ng iba. Ang mabuting manugang ay dapat gawin ito, ang mabuting asawa ay dapat gawin iyon. Nakalimutan ko kung sino ako, kung ano ang gusto ko. Ngayong walang nagbibigay kahulugan sa akin, malaya ang pakiramdam ko, ngunit responsable para sa sarili kong buhay. Kumuha ako ng papel at ballpen, at isinulat ang mga bagay na gusto kong gawin. Hindi malalaking plano, mga totoong hiling lang. Tratuhing mabuti ang sarili, huwag magtiis ng walang dahilan, huwag ipagpalit ang pagmamahal sa sarili para sa salitang pamilya. Pagkatapos itinupi ko ang papel at inilagay sa isang drawer. Alam kong mahaba pa ang daan sa hinaharap pero handa na akong lakarin ito. Sa labas dahan-dahang dumidilim. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang mga mata. Sa aking puso wala ng takot o sama ng loob, isang napakalinaw na pakiramdam lang. Mula ngayon mabubuhay ako ng ibang buhay, mas mabagal, mas totoo at magiging akin lamang. Isang Lunes ng umaga habang dinidiligan ang mga halaman sa balkonahe, tumunog ang telepono. Si Carmela, ang matagal ng assistant ng aking ama. Tinitigan ko ang screen sandali bago sumagot. Andrea, nakakaistorbo ba ako? Ang boses ni Carmela ay medyo nahihiya. Sabihin mo, Carmela, nag-propose ang board of directors na makipagkita sa'yo. Hindi ito formal na meeting, isang pag-uusap lang. Ang ideya ni Sir Alejandro ay ikaw ang magdesisyon, pero sa tingin ko dapat mong malaman. Nanahimik ako ng ilang segundo. Nitong mga nakaraang araw namuhay ako ng medyo nakahiwalay, sinusubukang lumayo sa kumpanya sa lahat ng nagpagod sa akin. Ngunit naiintindihan ko rin na may mga bagay na hindi mo maiiwasan magpakailanman. Sabihin mo sa kanila, sagot ko ng dahan-dahan, na sa loob ng 2 araw bibigyan ko sila ng sagot. Ibinaba ko ang tawag. Sumandal ako sa rehas, nakatingin sa kalsada. Malakas pa rin ang trapiko. Nagmamadali pa rin ang mga tao. Ang buhay ay hindi humihinto para sa sinuman, kahit para sa akin. Sa pag-iisip nito gumaan ang aking puso. Tanghali mas maagang umuwi si Dad Alejandro. Tiningnan niya ako na parabang alam na niya ang tungkol sa tawag. Hindi mo kailangang pumunta kung hindi ka handa, sabi niya. Alam ko po. Tumango ako. Pero ayoko na ring magtago. Natatakot lang ako na kung babalik ako baka mawala na naman ako sa sarili ko. Ibinaba ng aking ama ang kanyang tasa ng kape sa mesa. Ang kanyang boses ay naging mas malalim. Nawala ka dahil masyado kang nabuhay para sa iba, hindi dahil sa kumpanya. Ang pangungusap na iyon ay nag-iwan sa akin ng malalim na pag-iisip. Kinagabihan tinawagan ako ni Bea para lumabas. Umupo kami sa isang maliit na coffee shop na madalas naming puntahan noong kolehiyo. Tinitigan niya ako at nagtanong, "Takot ka bang bumalik sa kumpanya?" Hindi ako takot sa trabaho, sabi ko ng tapat. Takot ako sa pakiramdam na ginagamit ako, na pinapasan sa akin ang mga bagay na hindi ko naman dapat responsibilidad. Huminga si Bea sa kanyang kape at sinabi ng dahan-dahan, "Pero iba na ngayon, hindi ka na manugang ninuman. Ikaw na si Andrea." Mahina akong natawa. Parang ang simple. Kasi simple lang talaga, sagot ni Bea. Hindi mo lang pinahintulutan ang sarili mo sa karapatang iyon noon. Nang gabing iyon nagpasya akong tanggapin ang meeting. Hindi dahil sa pressure kundi dahil gusto kong harapin ang sarili kong mga takot. Naganap ang pagpupulong sa isang maliit na conference room. Bukod sa aking ama, iilan lang na miyembro ng board ang nandoon. Hindi tensyonado o formal ang atmosphere. Tinanong nila ako tungkol sa aking mga plano, sa aking pananaw sa pamamahala, sa kung ano ang sa tingin ko'y hindi gumana ng maayos sa kumpanya sa mga nakaraang taon. Sumagot ako ng mahinahon, walang paligoy-ligoy. Sa unang pagkakataon kinausap ko sila bilang ako, hindi bilang manugang ng sinuman o isang anino sa likod. Sa pagtatapos ng meeting, isa sa mga direktor ang nagsabi, "Hindi mo na kailangang patunayan pa ang anuman. Tandaan mo lang na kung babalik ka para sa sarili mo, hindi para sa iba."
Pauwi nakaupo sa tabi ng aking ama sa sasakyan mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi mo kailangang sumagot ngayon sabi niya. Ano man ang piliin mo susuportahan kita. Tumango ako. Alam ko po. At dahil dyan, kaya naglakas loob akong pag-isipan ito. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap ako ng ilang kakatwang tawag. Isang malayong kamag-anak ni Miguel, isang dating kaibigan niya na paligoy-ligoy binabanggit ang nakaraan ang dating relasyon at mayroon pang ang nagpayo na maging mas flexible ako. Nakinig ako pero hindi na ako naapektuhan. Naintindihan kong kapag nanindigan ka ang mga salitang iyon ay nagiging ingay na lamang, hindi na tumawag si Miguel. Minsan ko lang siyang nakita mula sa malayo sa harap ng bahay ng aking ama. Tumingin siya sa loob at pagkatapos ay umalis. Hindi ako lumabas para salubungin siya, hindi dahil sa sama ng loob kundi dahil alam kong may mga pagkikitang lalo lang nagpapagulo ng mga bagay. Isang hapon nag-iisa sa aking kwarto binasa ko muli ang aking mga lumang diary. May mga pahinang isinulat sa simula ng aming pagsasama, puno ng pag-asa. May mga pahinang isinulat sa gitna ng mga luha, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na magiging maayos ang lahat. Sa pagbabasa nito nakaramdam ako ng awa at paghanga sa taong iyon ako. Kahit papaano hindi ako sumuko agad at dahil doon alam ko na ngayon kung ano ang kailangan ko. Isinara ko ang kuwaderno at nagpasya akong magpadala ng mensahe kay Carmela. Sabihin mo sa lahat na sa susunod na linggo babalik na ako sa kumpanya. Pero gusto kong magsimula sa isang malinaw na posisyon at mga responsibilidad. Sumagot si Carmela halos kaagad. Siyempre Andrea. Matagal ko nang hinihintay ang mensaheng ito. Noong umagang bumalik ako sa kumpanya, simple lang ang aking suot, walang pagyayabang ngunit walang hiya. Tinitingnan ako ng mga empleyado, ang ilan ay bumabati, ang iba ay tumatango lang. Hindi ako nakaramdam ng pressure. Alam kong simula sa araw na ito hindi ko na kailangang patunayan na kabilang ako sa lugar na iyon. Kailangan ko lang gawin ng maayos ang aking bahagi. Tanghali nakatanggap ako ng mensahe mula kay Maricel. Sa pagkakataong ito, sumagot ako. Hindi mahaba, isang pangungusap lang. Bawat isa sa atin ay dapat managot sa sarili nating mga desisyon. Nang maipadala ito, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil pinatawad ko na siya kundi dahil hindi ko na pinapasan ang bigat ng iba. Kinagabihan, naghapunan ako kasama ang aking ama. Tiningnan niya ako na may mabait na ngiti. Parang iba ka. Iba paano po dad? Mas matatag sagot niya. Hindi dahil sa posisyon mo o sa pera kundi dahil alam mo na kung sino ka. Yumuko ako sa aking plato ngunit nabasa ang aking mga mata. Sa loob ng 3 taon ng pagsasama akala ko'y malakas ako pero ngayon ko lang naintindihan kung ano ang tunay na lakas. Nang gabing iyon sa aking kama, inisip ko ang daan sa hinaharap. Hindi na ako nangangarap ng perpektong buhay, isang disenteng buhay na lang kung saan hindi ko kailangang ipagpalit ang aking dignidad para sa salitang pamilya. At alam kong simula ngayon nakagawa na ako ng isang malaking hakbang sa direksyong iyon. Ang mga unang araw pabalik sa kumpanya hindi ko pinilit ang sarili ko. Mas maaga akong dumarating at umuuwi kapag palubog na ang araw. Hindi para magpakitang gilas kundi para obserbahan ang sarili ko. Gusto kong malaman kung sa pagbabalik ko sa lugar na ito ay mararamdaman ko pa rin ang bigat tulad ng dati. At napagtanto kong ang pagod noon ay hindi nagmula sa trabaho kundi sa palagiang pagyuko sa mga isyung walang kinalaman sa aking propesyon. Ang unang meeting na dinaluhan ko na may malinaw na posisyon ay ikinagulat ko. Walang nagbanggit ng aking personal na buhay. Walang nag-obserba sa akin ng may kuryosidad o pagkailang. Lahat ay direktang nagsalita tungkol sa mga plano, numero at mga kakulangang umiral sa loob ng maraming taon. Mas marami akong nakinig kaysa nagsalita. Nag-notes ako ng mabuti at nagsalita lang kapag talagang kailangan. Nang matapos ang meeting, isa sa mga direktor ang lumingon sa akin at bahagyang tumango. Isang kilos lang pero naintindihan kong ito ay isang pagkilala. Tanghali pumasok si Carmela sa aking opisina na may daladalang mga dokumento. Inilapag niya ito sa mesa at nag-atubili sandali. Andrea, may isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Tinaas ko ang aking tingin. Ano yon? Ayon sa legal department, naghahanap ng paraan ang pamilya ni Miguel para makipagnegosasyon sa pagbabalik ng mga sahod. Nanahimik ako sandali. Ito ay isang bagay na inaasahan ko na. Kapag pinutol ang benepisyo, susubukan ng mga taong kumapit dito sa kahit anong paraan. Ano ang posisyon ng kumpanya, tanong ko. Kumilos ayon sa batas, mabilis na sagot ni Carmela. Naging malinaw si Sir Alejandro. Walang exception. Tumango ako. Kung ganoon sundin natin yan. Nang lumabas si Carmela, sumandal ako sa aking upuan at marahang bumuntong hininga. Hindi ako nakaramdam ng saya o kasiyahan. Naramdaman ko lang na bumabalik na sa ayos ang mga bagay at para sa akin sapat na iyon. Nang hapong iyon, tinawag ako ni Dad Alejandro sa kanyang opisina. Tiningnan niya ako na may halong seryoso at kabaitan sa kanyang mga mata.
Narinig ko na maayos mo raw hinahawakan ang mga bagay. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sagot ko. Ngumiti ang aking ama. At sapat na yan. Alam mo, may mga taong nagtatrabaho buong buhay nila nang hindi alam kung paano paghiwalayin ang damdamin at responsibilidad, na nagawa mo yan nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Yumuko ako. Ang mga papuri ng aking ama ay hindi enggrande, ngunit laging tumatama sa punto. Paglabas sa trabaho, hindi ako dumiretso sa bahay. Dumaan ako sa isang pamilyar na kalye kung saan may isang maliit na coffee shop. Dati madalas kaming pumunta roon ni Miguel. Huminto ako sandali, hindi pumasok. Bumalik ang mga alaala, pero hindi na masakit tulad ng inaakala ko. Napagtanto kong nalampasan ko na ang yugtong iyon. Kahit naging mahalaga ito noon, hindi na ito isang lugar para sa akin. Pagdating sa bahay, nanonood ng balita ang aking ama. Pumunta ako sa kusina para maghanda ng hapunan, nakikinig sa ritmikong tunog ng kutsilyo sa sangkalan. Bigla akong nakaramdam ng malaking kapayapaan. Habang naghahapunan, tinanong ng aking ama, "Kumusta ang pakiramdam mo?" Kakaiba, gumaan ang pakiramdam ko. Sabi ko ng tapat, para bang nabunutan ako ng tinik na hindi ko alam na dala-dala ko. Tumango ang aking ama. "Mabuti at naalis mo na yan." Kinagabihan, tinawagan ako ni Bea para maglakad-lakad. Dahan-dahan kaming naglakad sa parke sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin at dilaw na ilaw na nagbibigay liwanag sa daan. Tiningnan ako ni Bea na nakangiti. "Nagbago ka na talaga." "Nagbago paano?" "Hindi ka na nagrereklamo. Dati tuwing magkikita tayo, tungkol sa iba ang lagi mong sinasabi. Ngayon tungkol sa sarili mo na." Natawa ako. "Talaga?" "Oo," tumango si Bea. "Magandang senyales yan." Pauwi nakatanggap ako ng mensahe mula kay Miguel. Isang maikling linya lang. "Narinig ko na bumalik ka na sa kumpanya. I wish you the best." Binasa ko ito at isinantabi ang telepono. Hindi ako sumagot, hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil hindi ko na naramdaman ang pangangailangang gawin ito. Bawat isa ay nasa kanya-kanyang landas na at sapat na iyon. Isang linggo pagkatapos, opisyal na nagsimula ang proseso ng pagsingil sa mga sahod. Hindi ako direktang nakilahok, ngunit regular na dumarating ang mga report sa aking mesa. Malinaw ang mga numero, malinaw din ang mga irregularidad. Sa pagpirma ng kumpirmasyon, hindi nanginginig ang aking kamay. Alam kong kung bibigay ako sa sandaling iyon, hindi lang ang kumpanya ang maapektuhan, kundi ako mismo ay babalik sa parehong masamang siklo. Nang hapong iyon, biglang lumitaw si Tita Bel sa kumpanya. Nasa isang meeting ako nang kumatok si Carmela sa pinto at bumulong. "Nasa reception ang dati mong biyenan." Tiningnan ko ang orasan at tumango. Kakausapin ko siya. Bumaba ako sa entrance. Nandoon si Tita Bel, mas payat kaysa dati na may pagod na tingin. Nang makita ako, natigilan siya at pagkatapos ay lumapit. "Andrea," sabi niya ng paos, "isang bagay lang ang hihilingin ko sa'yo." Tiningnan ko siya, wala nang sama ng loob, ngunit wala na rin ang dating pagiging malapit. "Sabihin niyo po." "Yung tungkol sa pagbabalik ng pera. Kung hindi niyo babawasan, hindi talaga namin kakayanin," sabi niya, namumula ang mga mata. Alam kong nagkamali ako, pero matanda na ako. Tahimik akong nakinig hanggang sa matapos siya. Nang huminto siya, sinabi ko ng dahan-dahan, "Ginang, ang desisyong iyan ay wala sa akin. Kumikilos ang kumpanya ayon sa batas. Noong ginamit niyo ang pangalan ko para ipasok ang pamilya niyo, hindi niyo rin po ako tinanong kung kaya kong pasanin yon." Yumuko si Tita Bel. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Nakaramdam ako ng awa, pero hindi ko pinahintulutan ang sarili kong bumigay. "Hindi po ako naghihiganti," nagpatuloy ako. "Hindi ko lang kayang patuloy na pasanin ang hindi ko responsibilidad." Wala nang sinabi si Tita Bel. Tumalikod siya, nakuba ang likod. Sa pagmamasid sa kanyang pag-alis, nakaramdam ako ng bigat sa puso, pero alam kong ito ang presyo ng mga nakaraang desisyon. Nang gabing iyon, huli na akong umuwi. Hinihintay ako ng aking ama para maghapunan. Ikinuwento ko ng maikli ang nangyari. Pagkatapos makinig, sinabi lang niya, "Tama ang ginawa mo." Nakaupo sa aking kwarto, binuksan ko ang bintana. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak sa hardin. Bigla kong naintindihan na ang pag-mature ay hindi ang pagiging mas malakas, kundi ang pag-alam kung kailan hihinto. Dati akala ko ang pagbibigay ay pagiging mapagbigay, pero ngayon alam kong ang pagpapanatili ng mga hangganan ay isa ring paraan ng pagiging mabait sa sarili. Bago matulog, isinulat ko sa aking diary. Hindi lahat ng tao ay kailangang iligtas. May mga leksyon na dapat matutunan ng bawat isa sa sarili nilang paraan. Nang isara ito, nakaramdam ako ng kapayapaan. Alam kong ang daan sa hinaharap ay may iba pang mga hamon, ngunit kahit papaano natutunan ko ng manindigan ng hindi umaasa sa isang bulag na sakripisyo. At iyon ang pundasyon para magpatuloy, dahan-dahan ngunit tiyak.
Pagkatapos ng pagkikita namin ni Tita Bel sa kumpanya, inakala kong tapos na ang lahat ng may kinalaman sa pamilya ni Miguel. Hindi ko inakalang may mga ugnayang kahit akala mo'y naputol na isang simpleng ihip lang ng hangin ay maaaring muling gumalaw. Ang pagkakaiba lang sa pagkakataong ito, hindi na ako nagpatangay. Nang umagang iyon, habang nirerepaso ko ang quarterly plan, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Muntik ko nang hindi sagutin, pero sa ikatlong ring sinagot ko. Andrea, sabi ng isang bata at nanginginig na boses. Si Elena ito, pinsan ni Miguel. Nanahimik ako sandali. Naaalala ko ang pangalang iyon. Maraming beses siyang binanggit ni Tita Bel bilang isang masunurin at masipag na pamangkin. Ipinasok siya sa administrasyon at umalis din pagkatapos ng ilang buwan. Anong kailangan mo, Elena? Tanong ko, pinapanatili ang isang profesional na tono. May katahimikan at pagkatapos ay nagsalita siya ng mabilis na parabang takot na ibaba ko ang tawag. Pwede ba tayong magkita? Hindi ko na alam kung sino pa ang kakausapin ko tungkol dito. Tiningnan ko ang orasan. Nasaan ka? Malapit sa opisina niyo. Nag-isip ako ng ilang segundo at sumagot. Bumaba ka sa coffee shop sa tapat. Pupunta na ako. Pagdating ko, nandoon na si Elena. Payat siya, pagod ang mukha at namamaga at namumula ang mga mata. Nang makita ako, bigla siyang tumayo, ninenerbiyos. Andrea, umupo ka, sabi ko, inilalayo ang isang upuan. Sabihin mo anong problema, yumuko si Elena, pinipilipit ang kanyang mga kamay. Tungkol po ito sa pagbabalik ng pera. Nasa listahan din po ang pamilya ko. Pero Andrea, nagtrabaho naman po talaga ako. Hindi ko sinasabing hindi ako nagkamali, pero hindi ako tulad ng iba. Tiningnan ko siya. Sa aking alaala, ang babaeng ito ay pumasok nga sa kumpanya. Tahimik siya, nagtatrabaho ng walang imik at hindi gumagawa ng gulo. Pero ang isang pagkakamali ay pagkakamali pa rin. Ano ang gusto mong sabihin, tanong ko ng diretso. Tinaas ni Elena ang kanyang tingin, luhaan ang mga mata. Isang bagay lang po ang hinihiling ko. Hayaan niyo po akong bayaran ito ng hulugan. Nalugi po ang negosyo ng mga magulang ko. Kung kailangan pa nilang pasanin ito ngayon, baka hindi na nila kayanin. Nanahimik ako. Hindi dahil hindi ako naaawa sa kanya, kundi dahil alam kong kung bibigay ako sa isang tao ngayon, bukas ay may iba na namang darating. Elena, sabi ko ng dahan-dahan, ang desisyong ito ay wala sa akin. Kumikilos ang kumpanya ayon sa batas. Hindi ko ito mababago dahil sa personal na dahilan. Humagulgol si Elena. Alam kong hindi na kita hipag, pero dati tinulungan mo ako. Akala ko baka maintindihan mo. Huminga ako ng malalim. Naiintindihan ko. Pero ang pag-intindi ay hindi nangangahulugang gagawa ako ng mali. Dati tinulungan kita dahil nasa posisyon ako kung saan kailangan kong magtiis. Iba na ngayon. Humikbi si Elena, pero wala nang sinabi. Nag-iwan ako ng pera para sa mga inumin at tumayo. Bago umalis, sinabi ko ng mahina, kung talagang nahihirapan ka, maghanap ka ng legal na payo. Huwag mong ilagay ang iyong pag-asa sa awa. Hindi iyan pang matagalan. Umalis ako sa coffee shop na may bigat sa puso. Hindi ko naramdaman na ako ang laging tama, pero alam kong hindi ako nagkakamali. Nang hapong iyon, maaga akong umuwi. Dinidiligan ni Dad Alejandro ang mga halaman sa hardin. Nang makita ako, huminto siya. Masama ba ang araw mo? Medyo po, sagot ko. Ikinuwento ko ang tungkol kay Elena. Nakinig ang aking ama at pagkatapos ng sandaling pag-iisip ay nagsabi, hindi mo ba nararamdaman na hinihila ka na naman nila pabalik sa nakaraan? Tumango ako. Opo, pero ayoko nang bumalik. Ibinaba ng aking ama ang pandilig. Kung ganoon, kailangan mong matutunan na huwag magpahila. Hindi mo kailangang pasanin ang problema ng buong mundo. Kinagabihan, pumunta si Bea sa bahay. Ikinuwento ko ang lahat. Umiling siya. Nakikita mo, kapag nanindigan ka, susubukan ng mga taong sumandal sa'yo sa kahit anong paraan. Hindi dahil masama ka, kundi dahil dati madali ka. Ang pangungusap na iyon ay nag-iwan sa akin ng malalim na pag-iisip. Ang mga sumunod na araw, nag-focus ako sa trabaho. Nirerepaso ko ang mga proseso sa HR at nagmungkahi ng mga pagbabago sa internal controls. May mga mahahabang meeting, mga opinyong salungat, pero hindi ako umatras. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may itinatayo ako gamit ang sarili kong kakayahan, hindi sa isang tahimik na sakripisyo. Isang hapon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Miguel. May sakit si Mama. Na-admit siya kaninang umaga. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Sa wakas, sumagot ako. Alagaan mo siya. Walang dagdag na salita. Nang gabing iyon sa kama, naisip ko, hindi ako manhid na tao. Minsan itinuring kong ina si Tita Bel. Inalagaan ko siya noong may sakit siya. Tiniis ko ang kanyang masasakit na salita. Ngunit ang pagmamahal kapag ginamit para mamanipula ay hindi na pagmamahal.
Naalala ko ang sinabi ng aking ama minsan. May mga taong habang mas minamahal mo, mas inaakala nilang may karapatan sila sa'yo. Naintindihan kong kung pupunta ako sa ospital ngayon para dalawin si Tita Bel bukas ay may iba na namang hihilingin at magsisimula na namang muli ang masamang siklo. Kinabukasan natanggap ko ang pinal na ulat tungkol sa pagbabalik ng sahod. Lahat ay nasa tamang proseso na. Pumirma ako ng may matatag na kamay. Nang ibaba ko ang ballpen, alam kong isinara ko na ang huling pinto. Kinagabihan nakaupo mag-isa sa aking kwarto, tiningnan ko ang mga ilaw ng syudad. Hindi ko na naramdaman na biktima ako ng dati kong pagsasama. Hindi ko rin itinuring ang sarili ko na isang nagwagi. Isa lang akong babaeng dumaan sa isang mahirap na yugto ng kanyang buhay at natutunang kunin ang kanyang lugar. Bago matulog nagpadala ako ng mensahe kay Bea. Ang pag-mature pala ay ang pag-alam kung paano humindi kahit na lumalambot ang puso. Sumagot si Bea halos kaagad. At iyan ang sandali kung kailan ka tunay na malaya. Isinantabi ko ang telepono at bahagyang ngumiti. Alam kong may iba pang mga hamon sa hinaharap, hindi lang panlabas kundi panloob din. Pero kahit papaano hindi na ako takot na protektahan ang aking mga hangganan. At para sa akin iyon ay isang malaking hakbang. Nang humupa ang mga alon sa labas, nagsimulang magpakita ang mga alon sa loob. Walang Miguel, walang Tita Bel, walang mga tawag na nagmamakaawa o nanunumbat. Akala ko'y naabot ko na ang kabuuang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay nasa ibabaw lang. Sa ilalim natututo pa rin akong mamuhay muli kasama ang aking sarili. Isang gabi, habang inaayos ang estante sa aking kwarto, nakakita ako ng isang maliit na kahon. Sa loob may mga imbitasyon sa kasal, ilang murang alahas na ibinigay ni Miguel sa simula at isang maliit na kuwaderno. Binuksan ko ito. Ito ang ginagamit ko para isulat ang aking mga gawain noong kasal pa kami. Anong oras gigising? Anong bibilhin para sa biyenan ko? Ang mga petsa ng anibersaryo ng pamilya. Bawat linya ay isinulat ng maingat. Sa pagbabasa nito, kumirot ang aking puso. Gaano ko kaseryoso ang aking papel bilang asawa at manugang. Sayang at ang kaseryosohang iyon ay nasa maling lugar. Isinara ko ang kuwaderno pero hindi ko ito itinago. Inilagay ko ito sa mesa bilang paalala na namuhay ako ng ganoon at hindi ko kailangang itanggi ang aking nakaraan para sumulong. Sa baba tinawag ako ng aking ama para maghapunan. Nang gabing iyon kasama namin si Tito Miguel, ang kanyang nakababatang kapatid. Ngumiti siya sa akin ng mabait. "Hidya, mas maganda ang itsura mo ngayon." Ngumiti ako. Kasi mas maayos na po ang kain at tulog ko. Tumango ang aking tiyuhin. Ganyan nga. Ang isang babae ay hindi kailangang laging mabuhay sa tensyon. Habang naghahapunan bigla niya akong tinanong. At mayroon ka bang plano para sa hinaharap? Natigilan ako sa tanong. Tiningnan ko ang aking ama. Tahimik siyang naghintay sa aking sagot. Wala pa po akong iniisip na malaki, tito, sabi ko ng tapat. Gusto ko lang mamuhay ng nararapat. Ngumiti ang aking tiyuhin. Ang mamuhay ng nararapat para sa sarili, iyan ang pinakamahirap. Masaya akong nagagawa mo yan. Pagkatapos maghapunan nagsilbi ako ng tsaa. Ang pakikinig sa dalawang lalaking ito na nakalakbay na sa malaking bahagi ng kanilang buhay na nag-uusap tungkol sa kahalagahan ng salita ng integridad ay nagdala sa akin ng malaking kapayapaan. Tila mga makalumang halaga, pero naintindihan kong ang kanilang pagiging luma ay patunay ng kanilang katatagan. Nang gabing iyon, nahirapan akong matulog. Hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Kung sakaling makasalubong ko si Miguel sa ibang pagkakataon, ano ang mararamdaman ko? Talaga bang nalampasan ko na siya o abala lang ako para hindi mag-isip? Kinabukasan kumuha ako ng day off. Nagmaneho ako papuntang Tagaytay, sa isang lugar na lagi kong gustong puntahan pero hindi magawa dahil sa aking mga obligasyon. Isang makitid na daan na papaligiran ng mga luntiang puno na may malamig na simoy ng hangin. Ipinark ko ang sasakyan at umupo para pagmasdan ang tanawin. Walang nakakakilala sa akin. Walang pakialam kung sino ang naging asawa ko. Ang pakiramdam na iyon ay isang malaking ginhawa. Tumunog ang telepono. Si Bea. Nasaan ka? Lumabas ako para magpahangin. Nanahimik si Bea sandali. Natatakot ka ba? Mahina akong natawa. Siguro. Takot na isang araw kapag payapa na ang lahat kailangan kong harapin ang sarili ko. Harapin mo, sabi ni Bea. Hinarap mo na ang isang buong pamilya. Ano pa ang katatakutan mo? Ibinaba ko ang tawag. Naintindihan kong ang takot ko ay hindi sa pag-iisa, kundi sa muling pagkakamali, sa maling pagpili, sa pagtitiwala sa maling tao. Kinagabihan dumaan ako sa ospital para bisitahin ang isang matagal nang kakilala ng aking ama. Sa pagdaan sa internal medicine ward, nakita ko mula sa malayo ang isang pamilyar na anyo. Nakasandal si Miguel sa pader na kayuko. Huminto ako.
Kumabog ng malakas ang aking puso sandali at pagkatapos ay kumalma. Nakita niya rin ako. Ang kanyang tingin ay mula sa pagkagulat patungo sa pagkailang. Lumapit siya, huminto ilang hakbang ang layo. Sino ang dinadalaw mo, tanong niya. Isang kakilala ni Dad, sagot ko. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin. Sa wakas sinabi ni Miguel, ganoon pa rin si Mama. Sabi ng mga doktor kailangan niya ng oras. Tumango ako. Alagaan mo siyang mabuti. Tiningnan niya ako, namumula ang mga mata. Alam kong hindi ko na dapat sabihin to, pero nagsisisi ako. Tinitigan ko siya. Saan ka nagsisisi? Sa hindi pagprotekta sa'yo, sagot niya ng paos. Kung naging mas matatag lang ako, baka iba ang lahat. Pero alam mo, sabi ko ng marahan, kung babalik tayo sa panahong iyon, posibleng pinili ko rin na magtiis dahil noon wala rin akong sapat na tapang. Natigilan si Miguel. Siguro hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Pareho tayong nagkamali, dagdag ko. Pero ang mga pagkakamali ay itinatama hindi sa pamamagitan ng pagbabalik. Yumuko siya. Naiintindihan ko. Nanatili kami roon sandali at pagkatapos bawat isa ay nagpatuloy sa kanya-kanyang landas. Paglabas sa ospital, napagtanto kong hindi gaanong mabigat ang aking puso tulad ng inaakala ko. Ang pagkikitang iyon ay hindi nagbukas ng mga sugat o nagdala ng pag-asa. Nakatulong lang ito para kumpirmahin ang isang bagay. Talagang nalampasan ko na. Pauwi ikinuwento ko ito sa aking ama. Tahimik lang siyang nakinig at pagkatapos ay nagsabi, hindi ka na nagpapahila. Bago matulog, binuksan ko ang isang bagong kwaderno at isinulat ang ilang linya, hindi tungkol sa nakaraan o sa malayong hinaharap. Isinulat ko lang. Ngayon nakaharap ko ang nakaraan at hindi ako nawala. Nang isara ito, nakaramdam ako ng malaking kapayapaan. Alam kong ang paglalakbay sa hinaharap ay hindi puro liwanag, pero kahit papaano natutunan ko ng maglakad ng dahan-dahan, may matatag na hakbang nang hindi hinahayaang pigilan ako ng nakaraan. Ang bagong proyekto ay naglubog sa akin sa isang ganap na naiibang ritmo ng buhay, walang ingay, walang pagyayabang, ngunit nangangailangan ng patuloy na konsentrasyon at kalinawan. Nagtatrabaho ako kasama ang mga bagong tao na walang alam sa aking nakaraan. Kilala lang nila ako bilang si Andrea, ang responsable sa isang hindi madaling gawain. Nagdulot ito ng pressure, ngunit nagparamdam din sa akin ng respeto. Ilang gabi, lumalabas ako ng opisina kapag madilim na ang mga pasilyo. Sa pagkakita sa aking mahabang anino sa sahig, napagtanto kong mabagal ang aking pag-usad ngunit matatag. Hindi ko na naramdaman ang pagmamadali para pasayahin ang sinuman o ang takot na mahusgahan sa mga bagay na labas sa aking kakayahan. Isang gabi nang huli na akong umuwi, nakita ko ang aking ama na naghihintay sa sala. Kumain ka na, tanong niya. Opo, nagsinungaling ako. Sa totoo lang, kumain lang ako ng kaunti sa opisina. Hindi na nagpumilit ang aking ama. Pumayat ka. Bahagya akong ngumiti. Pero mas malakas ang pakiramdam ko. Tinitigan ako ng aking ama ng matagal at tumango. Nakikita kitang namumuhay ng nararapat. Ang ilang salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Noong weekend, dinalaw kami ni Tito Miguel. Pagkatapos makipag-usap sa aking ama, bumaling siya sa akin. May sandali ka ba? Maglakad tayo. Lumabas kami para maglakad sa tahimik na kalye malapit sa bahay. Natural na nagsalita ang aking tiyuhin, tinatanong ako tungkol sa trabaho at biglang sinabi, alam kong marami kang pinagdaanan, Hija, pero huwag mong hayaang maging baluti yan. Nanahimik ako. Ang paglalagay ng hangganan ay tama, pagpapatuloy niya. Pero huwag mong isara ang iyong puso. Wala kang utang na loob kanino man, pero hindi mo rin kailangang parusahan ang sarili mo sa pag-iisa. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa akin ng malalim na pag-iisip. Naintindihan kong hindi niya ako pinapayuhang bumalik sa nakaraan, kundi binabalaan na huwag hayaang kontrolin ng nakaraan ang aking hinaharap. Sa mga sumunod na araw, napansin kong mas madalas na akong ngumingiti, mas natural na nakikipag-usap sa aking mga kasamahan. Natutunan kong makinig ng hindi pinapasan ang lahat ng problema. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman nagawa sa dati kong pagsasama. Isang hapon nakatanggap ako ng imbitasyon para sa kaarawan ng isang matagal ng kaibigan. Nag-atubili ako. Dati lagi kong tinatanggihan ang mga ganitong okasyon, nagdadahilan ng pagod o trabaho. Pero sa pagkakataong ito, tumanggap ako. Maliit lang ang party. Nang may magtanong kung kumusta ako, ngumiti lang ako at sinabing okay lang. Walang paliwanag o pagdadahilan. At ang okay lang na iyon sa unang pagkakataon ay totoo. Sa party, may narinig akong nagbanggit kay Miguel. Kumabog ang aking dibdib, pero agad ding bumalik sa normal na ritmo. Napagtanto kong ang kanyang pangalan ay hindi na nakakagulo sa akin. Bahagi na lang siya ng aking alaala. Pauwi na isip ko ang mga salita ng aking tiyuhin kung paano ako namumuhay. Ayoko nang magkulong, pero ayoko ring magbukas ng todo.
Gusto kong pumili maging mulat sapat na malambot para makaramdam ngunit sapat na matatag para hindi masira. Isang gabi inabutan ako ng aking ama ng imbitasyon para sa isang kumperensya sa ibang bansa. Sa tingin ko dapat kang pumunta. Ito ay isang oportunidad na minsan kong hinangad ngunit tinanggihan dahil sa aking pagsasama. Tiningnan ko siya, hindi ka ba natatakot na mapalayo ako? Ngumiti siya. Sapat na ang edad mo para umalis at sapat na ang lakas mo para bumalik. Tumango ako. Naramdaman kong may bagong pinto na bumubukas sa harap ko. Nang gabing iyon marami akong naisip tungkol sa daang nilakbay ko sa aking mga pagkakamali sa aking pagpapakumbaba sa mga pagkakataong sinisi ko ang sarili ko. At napagtanto kong kung wala ang lahat ng iyon baka hindi ako ang kung sino ako ngayon. Hindi isang taong malakas at may peklat kundi isang taong may lakas sa loob. Isinulat ko sa aking diary. Hindi na ako tumatakas o kumakapit. Nagpapatuloy lang ako. Nang isara ko ang kuwaderno nakaramdam ako ng malaking kapayapaan. Alam kong ang paglalakbay ay magpapatuloy na may mga bagong hamon at damdamin ngunit hindi na ako takot. Dahil sa pagkakataong ito hindi ako naglalakad para patunayan ang aking halaga sa sinuman kundi para mamuhay ng buo para sa sarili ko. Ang desisyon na pumunta sa kumperensya sa ibang bansa ay dumating ng walang ingay na inaasahan ko. Hindi ako nakaramdam ng sobrang tuwa o nakakaparalisang pagkabalisa. Ito lang ang dapat kong gawin sa tamang oras at lugar. Inihanda ko ang mga dokumento, inayos ang aking mga gawain sa kumpanya at malinaw na ipinasa ang bawat responsibilidad. Nang handa na ang lahat nakaramdam ako ng kakaibang kawalan na para bang malapit na akong umalis sa aking comfort zone. Gabi bago umalis naghapunan ako kasama ang aking ama. Isang simpleng hapunan kaming dalawa lang. Pinagsilbihan niya ako ng isang pirasong isda at sinabi parang isang pamilyar na paalala, doon alagaan mo ang sarili mo. Huwag mong masyadong pilitin. Tumango ako. Kayo rin po alagaan niyo ang sarili niyo dito sa bahay, Dad. Ilang araw lang naman po ito. Tiningnan ako ng aking ama na may halong pagmamalaki at lungkot. Dati ang pinakamalaki kong takot ay lumabas ka sa mundo ng walang masasandalan. Ngayon ang pinakamalaki kong takot ay makalimutan mong sapat ka ng malakas para sa sarili mo. Ngumiti ako. Tandaan ko po yan. Nang gabing iyon, habang nag-e-impake ang mga mahahalaga lang ang inilagay ko ilang damit, ang aking kuwaderno at ang lumang litrato ng pamilya. Hindi ako nagdala ng mabigat na nakaraan o malalaking inaasahan. Dala ko lang ang sarili ko kung paano ako natututong mamuhay. Kinabukasan sinamahan ako ng aking ama sa airport. Sa aming pagpapaalam sinabi lang niya, "Umalis ka na anak. Mas malaki ang mundo kaysa sa nakita mo." Umalis ang eroplano at unti-unting lumiliit ang siyudad sa ilalim ng mga ulap. Tumingin ako sa bintana na may kakaibang kapayapaan. Hindi ko naramdaman na tumatakas ako o may iniiwan. Nagpapatuloy lang ako sa isang bagong yugto ng aking paglalakbay. Mabilis na lumipas ang mga araw sa kumperensya. Marami akong nakilalang tao, narinig na maraming kwento, at natutunan ng mga bagong pananaw sa trabaho at buhay. Walang nakakaalam kung sino ako noon o kung ano ang pinagdaanan ko. At hindi ko kailangan na malaman nila. Ako lang si Andrea, isang taong natututo at nakikinig. Isang gabi pagkatapos ng programa umupo akong mag-isa sa isang maliit na coffee shop malapit sa hotel, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Naalala ko ang mga gabing hinihintay ko si Miguel, tahimik, pagod. Kung ikukumpara doon, napakapayapa ng aking kasalukuyan na napabuntong hininga ako sa ginhawa. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Bea. Kumusta diyan sa malayo? Gumaan ang pakiramdam at hindi ako naiilang sagot ko. Kung ganoon maayos ang lahat, sagot niya. Isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ama. Ang kanyang boses ay mainit at dahan-dahan. "Okay ka lang ba diyan anak?" "Opo dad. Marami po akong natututunan." "Mabuti yan. Hindi ko kailangan na maging mas mahusay ka kaysa kanino man, kailangan mo lang maintindihan ang sarili mo." Pagbaba ng tawag nakaramdam ako ng malaking pagmamahal. Napagtanto kong sa buong paglalakbay na ito ang nagpanatili sa akin ay hindi ang mga tagumpay o kabiguan kundi ang katotohanang hindi ko na kailangang patunayan na karapat-dapat akong mahalin. Pagbalik ko taglagas na, mas malamig at mas magaan ang hangin. Sinundo ako ng aking ama at nang makita ako mula sa malayo ngumiti siya. "Parang iba ka." "Iba paano po dad?" "Mas magaan," sagot niya. Umuwi kami. Lahat ay tulad pa rin ng dati. Pero naramdaman kong may malinaw na pagbabago sa paraan ng pagtingin ko sa mga bagay. Hindi ko na tinitingnan ang buhay ng may pag-aalinlangan o pagiging inosente. Tinitingnan ko ito ng may kalinawan ngunit walang lamig. Pabalik sa kumpanya, ipinagpatuloy ko ang aking trabaho na may pamilyar ngunit panibagong ritmo. Hindi ako nagmadali na ipilit ang aking natutunan. Pinili ko lang at inayos ng dahan-dahan. May mga sumuporta at may mga nag-alinlangan pero hindi ako nakaramdam ng hamon.
Alam ko kung saan ako patungo. Isang hapon tumawag si Miguel. Medyo nagulat ako pero sinagot ko. Gusto ko lang sabihin, sabi niya ng seryoso. Mas maayos na si Mama. Malapit na akong lumipat sa ibang siyudad para sa trabaho. Ah, ganoon ba, sagot ko. I wish you the best. Sana maging maayos ka, Andrea. Ikaw din. Nagtapos ang tawag ng payapa. Walang iniwang peklat o pagsisisi. Naintindihan kong may mga relasyong isang bahagi lang ng paglalakbay sapat lang para ituro ang leksyon na kailangan mo. Nang gabing iyon isinulat ko sa aking diary. Hindi tungkol kay Miguel o kay Tita Belle. Isinulat ko tungkol sa akin. Tungkol sa kung paano ako natutong mag-isa nang hindi nalulungkot, tungkol sa kung paano ko na hindi sinusukat ang aking kabaitan sa aking kakayahang magtiis. Tungkol sa kung paano ko naintindihan na ang pamilya ay hindi isang lugar kung saan kailangan mong ubusin ang sarili para matanggap. Isinara ko ang kuwaderno at sumandal. Sa labas nagliliwanag ang siyudad. Alam kong hindi laging magiging payapa ang buhay. May mga sandali ng pagod ng pag-aalinlangan. Pero alam ko ring may sapat na akong karanasan para hindi na bumalik sa dating landas. At sa sandaling iyon naintindihan ko, nang may buong kalinawan, ang kaligayahan ay hindi ang pag-iwas sa mga sugat, kundi ang hindi pagpayag na ang mga sugat ang magbigay kahulugan kung sino ka. Pagkatapos bumalik mula sa biyahe, hindi ako sumabak agad sa dating ritmo ng trabaho. Binigyan ko ang sarili ko ng pahinga, isang espasyo para isapuso ang mga natutunan at mas malinaw na marinig ang aking panloob na boses. Tuwing umaga, mas maaga akong gumigising, naghahanda ng tsaa at nakatayo sa tabi ng bintana pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Hindi ko na naramdaman ang pangangailangang samantalahin ang bawat minuto para patunayan ang aking halaga. Naintindihan kong ang aking halaga ay wala sa kung gaano ako kaabala, kundi kung namumuhay ako ng naaayon sa aking sarili. Sa kumpanya pumasok ang proyekto sa pinakahuling yugto nito. Tumaas ang pressure. May mga meeting na umaabot hanggang gabi at mainit na mga debate. Mayroon pa ngang nagpakita ng kanilang hindi pagsang-ayon kapag naninindigan ako sa aking mga desisyon. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi ko iniwasan ang alitan o naging depensibo. Malinaw ko lang na ipinaliwanag kung ano ang sa tingin ko'y tama at handa akong makinig sa ibang opinyon. Isang araw pagkatapos ng isang tensyonadong meeting, lumapit ang pinuno ng technical team. Andrea, dati akala ko nandito ka lang dahil sa dad mo. Pero ngayon nakikita kong nagtatrabaho ka ng may integridad. Ngumiti ako. Salamat. Natututo rin ako. Ang pangungusap na iyon ay nagpa-realize sa akin na ang tunay na pagkilala ay hindi nagmumula sa isang titulo kundi sa paninindigang pinanghahawakan mo sa iyong trabaho. At ako unti-unti ay natatagpuan na ang sa akin. Nang gabing iyon, huli na akong umuwi. Hinihintay pa rin ako ni Dad Alejandro para maghapunan. Nang makita akong pagod, sinabi lang niya, "Huwag mong kalimutan na mahalaga ang trabaho pero hindi ito ang lahat." Tumango ako. Alam ko po, ayoko nang mamuhay tulad ng dati. Tiningnan ako ng aking ama ng may mabait ngunit malalim na tingin. Hindi ka na namumuhay tulad ng dati. Noong weekend inimbitahan kami ni Tito Miguel sa kanyang probinsya para bisitahin ang pamilya. Matagal na akong hindi nakakabalik. Ang daan sa bukid, ang mga hanay ng kawayan, ang mga lumang bubong, lahat ay nagbalik ng mga alaala ng pagkabata. Tinitingnan ako ng mga kamag-anak, ang ilan ay nagtatanong kung kumusta ako, ang iba ay tumatango lang. Walang nagbanggit ng aking diborsyo o nagpakita ng sobrang kuryosidad. Gumaan ang pakiramdam ko. Tanghali tumulong ako sa aking mga tita sa kusina. Habang nagtatrabaho nag-usap kami, bigla kong napagtanto na matagal na akong hindi nakaranas ng ganito kasimpleng kapaligiran ng pamilya. Walang humuhusga sa akin bilang manugang. Walang humihiling na may patunayan ako. Isa lang akong pamangkin, isang anak. Nang hapong iyon mag-isa akong pumunta sa puntod ng aking ina. Umupo ako sa harap ng lapida at ikinuwento ang lahat ng nangyari kamakailan, ang trabaho, ang biyahe, kung paano ko natutunang hindi saktan ang sarili ko. May marahang simoy ng hangin at naramdaman kong para siyang nakikinig. Masabi ko ng mahina, hindi ko na sinisisi ang sarili ko sa maling pagpili. Kung wala ang mga taong iyon, baka hindi ko pahahalagahan kung sino ako ngayon. Tumayo ako, nagpaalam sa kanya at nakaramdam ng malaking kapayapaan. Ilang araw pagkatapos nakatanggap ako ng mensahe mula kay Miguel. Ipinapaalam niyang nakalipat na siya at malapit nang umalis sa siyudad. Binasa ko ang mensahe at isinantabi ang telepono. Hindi ako agad sumagot, hindi dahil nag-aalinlangan kundi dahil hindi ko na naramdaman ang pagmamadaling gawin ito. Sa wakas nagpadala ako ng maikling tugon. I wish you peace. Sapat na iyon. Isang gabi pumunta si Bea sa bahay. Umupo kami sa aking kwarto na may mahinang musika. Tiningnan niya ako at ngumiti. Alam mo, may iba sa'yo ngayon.
Hindi ito pilit na lakas kundi tunay na kapayapaan. Ngumiti rin ako. Siguro dahil hindi ko na sinusubukang maging ibang tao. Tumango si Bea. Ibig sabihin niyan nalampasan mo na. Naintindihan kong ang paglampas sa isang bagay ay hindi paglimot kundi ang paghinto ng nakaraan sa paghila sa'yo. Ang mga sumunod na araw nagsimula akong mag-isip ng mas malayong hinaharap hindi ng isang kasal o malalaking tagumpay. Inisip ko ang isang balansing buhay kung saan nagtatrabaho ako gamit ang aking tunay na kakayahan nagmamahal ng may kamalayan at namumuhay ng may buong dignidad. Hindi na ako takot magkamali pero hindi ko na rin papayagan ang sarili kong ulitin ang parehong mga pagkakamali. Isang hapon mula sa aking opisina tiningnan ko ang siyudad. Ginintuan ng araw ang mga gusali puno ng tao ang mga kalye. Bigla kong napagtanto na hindi nagbabago ang buhay dahil nagdurusa ka o masaya ka, pero kaya mong baguhin ang paraan mo ng pagiging bahagi nito. At ako unti-unti ay nagagawa ko na. Nang gabing iyon isinulat ko sa aking diary. Ang paglampas pala sa sakit ay hindi para maging mas malamig kundi para maging mas malinaw. Nang isara ito nakaramdam ako ng malaking kapanatagan. Alam kong malapit na ang katapusan ng paglalakbay na ito walang ingay walang drama ngunit may sapat na lalim para maintindihan na ang isang masayang pagtatapos ay hindi ang pagiging maayos ng lahat kundi ang pag-alam kung paano maging mabait sa sarili hanggang sa huli. Nang umagang iyon mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Hindi dahil sa trabaho o pag-aalala kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na para bang malapit ng isara ang isang librong halos tapos na walang pagkainip o pananabik kundi ang katiyakan na malapit nang magsimula ang huling kabanata. Bumaba ako sa kusina at ipinaghanda ng tsaa ang aking ama. Siya tulad ng dati ay nasa mesa na nagbabasa ng dyaryo. Nang marinig ako itinaas niya ang kanyang tingin at ngumiti. Ang aga mo ngayon. Gusto ko lang mag-almusal kasama kayo sabi ko. Isang simpleng pangungusap na matagal ko nang hindi nabibigkas. Lumipas ang almusal nang walang pagmamadali. Hindi kami nag-usap tungkol sa trabaho o sa nakaraan mga pang-araw-araw na bagay lang. Bigla kong napagtanto na ang kaligayahan minsan ay hindi ang pagdaragdag ng bago kundi ang kakayahang panatilihin ang mga simpleng bagay na ito hanggang sa dulo. Pagkatapos mag-almusal naghanda ako para pumasok. Bago umalis, pinigilan ako ng aking ama. Inabutan niya ako ng isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Matagal ko nang itinago ito para sayo. Binuksan ko ito. Sa loob ay ang simpleng pulseras na laging suot ng aking ina. Natigilan ako. Sabi ng mama mo nagsimula ang aking ama. Nang dahan-dahan ibigay ko raw sa iyo ito kapag naintindihan mo na talaga kung ano ang pagmamahal sa sarili. Hinawakan ko ang pulseras na may bumara sa aking lalamunan. Sa tingin niyo po ba naintindihan ko na tinitigan ako ng aking ama at tumango? Oo, naintindihan mo na. Isinuot ko ang pulseras. Hindi ito mahal, pero sakto sa akin na para bang hinihintay nito ang araw na ito para bumalik sa akin. Sa kumpanya opisyal na nagsara ang proyekto. Maikli ang huling meeting. May mga papuri mungkahi at tapat na mga kamayan. Nang umalis na ang lahat naiwan akong mag-isa sa silid tinitingnan ang natapos na plano. Hindi ako nakaramdam ng sobrang pagmamalaki o sobrang ginhawa. Naramdaman ko lang na sapat na. Sapat na para malaman na ibinigay ko ang lahat. Sapat na para magpatuloy ng walang pagsisisi. Tanghali pumasok si Carmela sa aking opisina na nakangiti. Andrea, sabi ng lahat malaki na raw ang ipinagbago mo. Nagbago paano, tanong ko. Mahirap ipaliwanag, sagot niya nang nag-iisip, pero para bang hindi mo na kailangang magsikap para kilalanin ka. Ngumiti ako. Naintindihan kong iyon ay isang bagay na matagal kong binalikan. Nang hapong iyon maaga akong umalis. Dumaan ako sa dati naming kalye ang nag-iingat ng napakaraming alaala. Hindi ako pumasok sa coffee shop, tumingin lang ako mula sa malayo. Payapa ang aking puso. Alam kong hindi ko na kailangang bumalik para patunayan na nalampasan ko na. Ang paglampas o hindi ay isang bagay na puso lang ang nakakaalam. Nag-vibrate ang telepono. Si Miguel. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo at sumagot. Andrea, ang boses niya ay malalim, mas payapa kaysa dati. Malapit na akong umalis. Gusto ko lang magpasalamat. Magpasalamat para saan, tanong ko. Sa hindi pagpapalala ng mga bagay, sagot niya, at sa pagpayag na harapin ko ang sarili kong mga pagkakamali. Nanahimik ako sandali at pagkatapos ay sinabi, lahat tayo ay kailangang managot sa ating buhay. Masaya akong nagawa mo na yan. Masaya ka ba, tanong ni Miguel ng napakahina. Tumingin ako sa bintana kung saan humihina na ang sikat ng araw. Oo. Hindi dahil nasa akin na ang lahat kundi dahil hindi ko na nawala ang sarili ko. Sa kabilang linya bumuntong hininga si Miguel. Sapat na yan. Ingat ka. Ikaw din. Nagtapos ang tawag. Hindi ako nakaramdam ng kawalan o ginhawa kundi ang pakiramdam na ang huling pinto ay dahan-dahang nagsara.
Nang gabing iyon maaga akong umuwi. Naghanda ng hapunan ang aking ama. Kumain kami ng sabay nag-uusap ng mga simpleng bagay. Pagkatapos inayos ko ang aking kwarto, kinuha ang lumang kuwaderno mula sa mga araw ng aking pagsasama at inilagay sa tabi ng bago. Hindi ko ito pinunit o itinago. Inilagay ko sila sa tabi ng isa't isa. Ang nakaraan ay hindi kailangang burahin, kailangan lang ilagay sa tamang lugar. Bago matulog binuksan ko ang bintana. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak sa hardin. Naalala ko ang taong iyon, ako 3 taon na ang nakalipas, nakatayo sa harap ng bahay ng biyenan ko, iniisip na ang pagpapakumbaba ay magbibigay sa akin ng pamilya. Hindi ko na siya sinisisi. Kung wala siya hindi iiral ang taong ako ngayon. Isinulat ko ang huling linya sa aking diary, sa wakas naintindihan ko na. Ang pamilya ay hindi isang lugar kung saan inuubos mo ang sarili mo para matanggap, kundi isang lugar kung saan maaari kang maging ikaw at mamahalin ka pa rin. At kung hindi mo mahanap ang lugar na iyon, ikaw mismo ang magiging sarili mong tahanan. Ibinaba ko ang ballpen. Pinatay ko ang ilaw. Sa dilim naramdaman kong mas maliwanag ang aking puso kaysa dati. Ang buhay sa hinaharap ay magdadala ng mga bagong saya at lungkot. Baka umibig akong muli o baka hindi. Pero hindi na iyon isang takot. Dahil alam kong may kasama man o wala, hinding-hindi ko na ipagpapalit ang aking dignidad para sa anumang relasyon. At iyon para sa akin ang pinakamasayang pagtatapos sa lahat. Katutuyo pa lang ng pulang selyo sa aming divorce certificate. Opisyal na akong naging isang estranghero sa bahay.